Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, Confirmed Exile BP Sara Tatanghaling Queen. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin kasi ang ganda, ayoko masira yung ano natin, ang ganda tatanghaling queen si Inday. Pero dahil nga this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, mga what do you call it, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito. Andyan ang isang mga expose ni Atty. Vic Rodriguez. Nandito lahat. Kung may libro kayong ganito, mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya. Kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. And now, kailangan nyo ipakala to, papatayin, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung 3 assassins na to, that was first quarter of the year, itong 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pinaproject, tinatarget ka. Magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system even here sa Amerika. Although legal yung ginawa, ito, I'll tell you about this. Diba yung fourth case ko ay si Elizaldico. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, 2 lang may hawak ng budget ng bayan, ang pera ng bayan si Tambalosos at si Zaldico. Nagfile ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahunting, hinahunting nila yung bahay ko para i-serve yung summon. Dahil hindi nila ako mahunting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous address ko, ganyan-ganyan. So, nag-hire sila ng private investigator. Okay? So, I talked to my lawyer. Sabi ko ng ganon, is that legal here in the States? Yes, sabi niya, ginagawa namin yan para i-serve yung summon. Pero sabi ko sa kanya, bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zaldico, dahil si Zaldico ay proxy ni Lisa yan. Proxy yung mga buwaka ng inang yan, na serve nila yung 1, 2, 3. Okay, yung 3 summon kay Robles, yung 2 designer, through my lawyer. What do you call it? Sa law firm ng aking lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal, nakuha nila information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ang sabi ko dun sa lawyer ko, do you think, sabi ko, ikaw ba as a lawyer, isi-share mo ba yung information na makukuha mo? Sabi niya, like sa isang tao, sa kliyente mo, or sa kliyente mo. Sabi niya, legally, no. Sabi niya, hindi namin sinishare yan. Kumbaga, magkakaroon sila ng dyan. Ma-implicate sila for whatever kaso, di ba? Kasi dinidisclose nila yung information ng kanilang kliyente. Pero ang sabi niya sa akin, pero pwede yan i-share ng lawyer kung gusto niya. Pero dapat, hindi nila isi-share ang information mo kasi mapapahamak ka. Sabi ganun, alam nila na meron kang death threat
At report mo na ngayon sa FBI, ganyan-ganyan, ganon-ganon. So ngayon, ang nakikita ko dito, nag-hire sila ng private investigator which is legal to serve the summon, pero mga palangga, kung gagamitin yung utak ko, may mga lawyers dito, available online yung mga kaso. Ang nakikita nila kung sino yung lawyer ko doon. I have 3 lawyers, 3 different law firms na nag-represent sa akin for those cases. O diba, social? Akala kasi ni Lisa Tanas, hindi ko kaya mag-hire ng lawyer. Yun ang akala niya. Kasi ang gusto nila doon, ma-default. Para't panalo sila, default, walang pera si Marlica. Which wala naman talaga akong pera. Yan ang katotohanan. Kaso lang, hindi nila na-anticipate kung ano ang pinaghandaan ko at ano ang kaya kong gawin. Alright? Then now, mga kababayan, bakit tutukin ng kwento? Kaya yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts. Kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa ang mga brusko o kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Kung meron lang akong pera, bibili ako ng sinakyan ni Santo Papa, doon ko isasakay si Inday. Yung bulletproof, di ba? Yun ang pangarap ko. Yung karwahe ni Santo Papa noong 1995, di ba? Nabumunta dyan sa Pilipinas, di ba? Anyway, ilalagay ko sa dyan, poprotektahan ninyo. Although, even last year, di ba, may mga pasari na si Inday, gusto nila akong gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Tinanggalan ng mga security details si Inday, di ba? Na-apekto kasi yan ang target ng mga bangag. Gurgurin si Inday. God forbid, sana Lord, wag mo itong pahintulutan. Ito for the heck of this, kung magurgur si Inday, imbestigahan. Gano'n na lang, for imbestigahan. Yung mga motherhood statement, di ba kami, nalulungkot, burado na. Hindi na natin maibabalik yung buhay niya. It's the same thing pag namatay ako. Pag nagurgur nila ako, malulungkot lang kayo. Nagtagumpay sila, Marlica, I miss you, die, ganito, ganyan. Then, that's the end of my life. That's the end of my story. Pero hindi natin iaalaw na gugurgurin tayo. Kaya nga, alam ko, ang ginagawa nila, na pag hinahunting nila ako, hindi, nahihirapan sila na huntingin ako dito sa Amerika. Pero kaya nila akong huntingin. Kasi may mga mercenary yan yung mga yan. Magaling, eksperto yan sila, bangag. Ipagurgur na, kaya lang sila nahirapan sa akin. Dahil last year, nireport ko nga sila sa FBI. Recorded na sila nandyan, nakalagay yun sa 4 na kaso ko. Na ako, nakalagay doon, na si Lisa Tanas, ang Bangag Administration, dokumentado yan na ako ay kanilang ipapagurgur. Kaya nangingini or nagdag-aalangan sila na pag nagurgur ako, sa Amerika, may batas, may talaga, mapaparusahan talaga sila. Kasi nilabas ko Gaya nga nilalabas ko ngayon, breaking news ito, hindi na talaga ito biro-biro. Gugurgurin ka, Inday Sara. Gugurgurin ka, Day. Gugurgurin ka. Kayong mga supporter ni Inday, kayong totoong supporter ng ng kalayaan, ng injustice, ng hustisya rather, at ayaw yung pumayag sa mga injustice na ginagawa ng Bangag Jr., you have to speak up. Kayo mismong mga brusko, alam nyo, ang mga negosyante na mga nagme-message sa akin, even they're from Forbes Park, from wherever, Marlica, grabe ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi sa takot kami. Ayaw namin mawalan ng pagkabuhayan. Look at Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nandiyan sa nakaditine diyan sa Congress. Dating pulis, Colonel. Ito si Wilkins dating PDEA head. Asa na ba? Sabi January sa January siya i-detain diyan, 'di ba? I don't know, wala pa tayong update. But anyway, eto na yung ginagawa sa inyo. Even pulis kayo. Pinapakulong kayo, mga vloggers, di ba? Ang mga vloggers, papadala dyan sa WAD committee. Inday Sara, papagurgur nila. Hindi pa ba malinaw sa inyo na pwede kayong gurgurin anytime, any moment? Dahil dito sa ating mga expose. Okay? Anong ginawa ni Bangag Jr.? Sino to? Etong si Babes Romualdez na ambassador. According to my source, pumunta siya sa Mar-a-Lago dito sa Florida. Di ba? Mayroong pag-shake hands kay Trump. Ano ang sabi diyan? Na kesyo hindi naman daw. Ano sabi? Basta ang konteksto diyan ni Babes Romualdez ay hindi naman talaga wala, kapag hindi naman
parang nasa batas or normal na iniimbitahan yung mga head of state sa iba't ibang bansa. So siya na lang daw ang aaten. Katarantaduhan yun. Pumunta siya doon para nagbakasakali at pinush niya na paimbitahan si Bangag. Pero hindi siya nagwagi kasi baka nauna yung video na pinadala natin, nasulat natin, baka napanood na nga ni Trump at pinadala din natin itong authenticated Bangag result ng forensic. So pinagluloko kayo ng mga ito. 'Di ba? Ganon ngayon mga kababayan, ang real deal diyan sa atin. So ang ginagawa nila, puro papogi. Syempre nga naman pag naimbita si Bangag doon, gastos naman ng pera ng bayan 'yon. Or pag naimbitahan siya, pa-picture si Bangag para kunyari strong ties with Lolo Trump and everything. Pero alam ni Trump, Trump campaign. Ayoko na lang kasi sabihin kung sino yung nag-facilitate eh. Baka mawindang sila. Okay? Nakarating ang dapat nakarating. Na-addict ka, Marcos Jr. Addict ka. Sa California pa mismo, inauthenticate ang iyong polvoron video. Natakot-takutin nyo na si Marlica ay kakasuhan, di ba? Remember, sa kapapasok lang dito, thank you sa 18,000 live viewers natin. 18,400 combined viewers. Si Marlica, kakasuhan ng DND, ng gobyerno ng Pilipinas makipag-ugnayan, okay? Andyan yung ambassador ng Amerika, bakit hindi nyo hingin ng ulo ko? Hindi naman ibibigay ng Amerika yung ulo ko kasi alam nila na Bangag ka, Junior. Sabi kakasuhan daw ako, July pa yon nung pinasabog natin. Hindi ako makasukasuhan kasi takot si Bangag. Di ba? Sabi sa akin ng ating mga informatik, sabi sa akin, lukarit ka talaga, Marlica, lakas mong mang-asar. Alam ni Bangag na hindi kanya kakasuhan kasi ma-expose siya sa international dahil kakarayin mo siya. I know. Kaya nga proxy cases lang ang kaya nilang ibato sa akin. Ang binabato nila sa akin, civil cases. Na yung mga civil cases na yan, just in case, kunyari, magwagi sila. Kunwari lang na magwagi sila. Civil lang yan. Hindi ako makukulong dyan. Mag-file ako ng bankruptcy. Well, wala naman akong maipapile dahil wala naman akong pera. Kahit hindi na ako mag-file ng bankruptcy, wala naman sila makukuha sa akin. Alindog lang ang makukuha nila sa akin. But anyway, takot si Bangag na makaray siya dito sa Amerika. Kaya gumagabang sila ngayon kay Lolo Trump. Sumisip-sip sila ngayon para matuloy-tuloy yung proseso ng ano man yan. You know that already yung proseso na yun. Alam mo, Bangag, yung pakikipag-usap mo sa isang ambassador, magiging wala ng saysayan. May matatalino yan, you know what I'm saying. Alam niyo yan, matatalino kayong lahat. Okay? So yaan ngayon ang pinakabahala nila dahil wala na silang kapit masyado. Kasi noon, alam mo naman, yung si Lolo Biden, papalabas na yan eh. Palabas na yung lolo ninyo. Alam ni Trump. Bilib na bilib si Trump noon kay Duterte. Kay Pangulong Duterte. Kasi alam niya na si Duterte ay hindi kiss ass at hindi puppet. Minura nga niya si Obama. Tangina niyo, mga ganon. Pag hindi niyo binalik yung bell namin. Di ba? Remember, ang daming ano ni Pangulo doon naman nag-text natin. Teka, baka ano na naman to, breaking news na naman to, pangapalangga. Okay, grabe Yeah. Watching. Okay, yes, palaga. Okay, so yeah, shout out sa inyo lahat dyan nakikinig daw. Okay, thank you, mga madam. Alright, di ba? Kung ikukumpara mo si Bangag, yung, ano sabi ko, yung sa Leyte, ano yun? Balangiga? How do you pronounce it? Balangiga? Balangiga Bell. Okay? Isinuli sa atin after so many years. Di ba? Ilang years yun? Only si Duterte. Si Bangag, ano? Ano kay Bangag? Dyan muna, yung mga Afghans, dyan muna sa inyo. Ako na bigyan na lang namin kayo ng panggastos and everything, Puppet si Bangag. At alam ni Trump yan. Kaya wag kayong umasa. Bangag Jr., wag ka masyadong umasa na akala mo naniniwala sa'yo si Trump. Although, syempre, the bilateral, relationship is still there. Pero, wag kayong pakasisiguro. Dahil kung imbitado si Inday at si Pangulong Duterte, ilalabas ko mismo dito. Pero may mga lumabas kasi, wala pa kasing confirmation sa akin. Pag may confirmation, I will tell you. I cannot comment ng bongga-bongga to confirm that, pero let's look forward. Okay? Frozen assets na silang mix, sabi ni Yingli. Right? Kathy Gumpad, thank you. You're watching from Hong Kong. Ngayon, mga kababayan. Okay? Bangag. Okay. Another issue. Imagine mo, hindi pa ba kayo magsasalita? Department of Agriculture naglabas ng murang bigas, 40 o below 40, para sabihin na effective ang Marcos Bangag administration.
Pero napag-alaman ng sinasabi nilang murang bigas, ito grabe kayong lokohin, ano? Pinaghalo, okay? Pinaghalo ang durug-durug na broken rice, white rice, at yung brown rice na luma. Pinaghalo-halo na hindi na makain kahit aso hindi makaon. Para sabihin na, oy, may 40 pesos na bigas per kilo, may 35, 30. Harap-harapan kayong binubudol. Si Sara Duterte, 125 million confidential fund. Ba't tumahimik kayo o ayaw niyong magsalita sa 5,500 flood control? Ang daming issue, PhilHealth budget and everything. Wala pong napupuntahan ang buhay ninyo, lalo na sa Bicol, mga kamag-anak ni Lenny, mga kababayan ni Lenny Robredo. Lenny, kailan ka magsasalita? Dati, Marcos, ganito Marcos. Lenny Robredo, dapat nga ngayon, magkakampi na kayo. Okay, ng mga taong sasabi na si Marcos ay bangag, magnanakaw and everything. Hindi ba kayo naaawa sa mga Bicolano na hanggang ngayon hindi nakapagpatayo ng bahay? Hindi na dumaan ang Pasko, bagong taon, lubog pa rin sila. Dahil yan sa bangag na administrasyon. Dahil ang pera para sa flood control, binulsa na nila. Kaya nga, di ba, ang sabi ng ating puting ahas, kawawa kayo dahil ang pera ninyo, pera ng bayan, ngayon 6.326 budget trillion for 2025. The moment na i-release yan, diretso yan sa cryptocurrency. Sa crypto, online transfer lang yan. Tinanong ko yan eh. Kasi sabi ko, dun sa kakilala natin, may eksperto sa ganyan. Paano, posible ba yan? Sabi ko, ganito, ganyan. Yes, yan ang ginagawa talaga nila. Bibili ng crypto, then kukunin sa Liverpool, sa Bahamas, o kung saan pa mang area, sa offshore accounts. No wonder, walang pakialam ang gobyerno ni Bangag sa inyo. Wala silang pakialam sa buhay ng bawat Pilipino. Kasi uubusin nila pera ninyo. May mga bata siguro dito, may mga anak kayo. Itanong nyo yung crypto na sinasabi ko dahil ako wala akong alam dyan. Pero i-confirm nyo sa inyong mga anak, paano nangyayari yan? Kaya ang pera ninyo, yung sa loto, PCSO na lang ngayon eh. Ni isa ngayon, walang kumikibo. Maya-maya may nananalo, 200 million, ilang million. Diretso yan dun. Papunta yan sa offshore accounts. Hanggang ngayon, yung 433 winners, wala silang ma-present kung sinong kisihodang nag-claim nun. Tanga ka pa rin. Bangag-bangag ka pa rin. Lahat ngayon binabayaran ni Bangag. PR, Black Ops. Andyan, kasama sabi ko nga, si Sas Rogando Sasot. Andyan, kasama natin si baby girl. Kasama ko yan sa case ko kay Robles. Yan ay talagang may bron silang PR firm. Normal lang ang PR para pabanguhin ng isang politiko. Pero sila rin ang nagpapakalat ng chismis, ng kwento na mayroong virus ngayon para matakot kayo na pumunta sa liwasan, sa EDSA o kung saan man ng pagtitipon. Black Ops yan ng Bangag. Bakit hindi ipatawag yan? Pag hindi pinatawag yan ni Barbers at ng Huwad Committee kung sino ang punot dulo niyan na nagpakalat ng virus na yan, ng virus scare na yan, alam nyo na, sila ang may gawa niyan. Yan po ang trabaho ng trolls ni Bangag. Wala na naman natutuwa sa kanya kahit sa mga comment section. So nag-hire sila ng firm, PR firm, lahat naman ng politiko yata may mga ganong PR firm. Pero ito para mag-disseminate ng kasinungalingan para matakot kayo. Kasi I know dalawang ensimada na even before. Diba? At alam ko rin, si Kalbo, diba? Ikaw Kalbo, balita ko. Nasa kahit ang balustos sa ngayon eh. Balita ko, gusto mong bumalik sa gusto mong bumalik kila Bukangkang. Oh, bakit kulang ba ang bayad sa iyo ni Romualdez? So lahat ng nagtatanggol ngayon kay Bangag, I may say 99.9999%. Lahat yan bayad ng pera ninyo. Kaya nga sila double time kasi hindi nila kaya si Sara. Ang nagsusuporta kay Sara ay organic. Yan ang masasabi ko sa inyo. Organic ang sumusuporta kay Sara Duterte. Yan ang hindi kaya ni Bangag. Kaya ang kaya niyang gawin, dayain ang mga survey. Alam naman natin ever since Mandurugas yan. At ang ultimate last resort nila to assassinate, to gurgur Inday Sara. Gugurgurin nila to. Kaya Inday, wag ka na nagpapaniwala dyan kay manggagamit, sabi nga, kay Amy Marcos. Ulitin ko, pag nakakita kayo ng vlogger na ipinagtatanggol si Amy Marcos, magkaroon kayo ng question mark sa ulo ninyo. Yung vlogger na kunyari Duterte, pero ipinagtatanggol si Inday Sara, okay, sige, sabihin ko na. Tangay na. Bahala na. Wala nang tiwala si Sara
kay Amy Marcos. So nagsabi niyan sa akin, si Inday, joke lang, chika lang. Wala, hindi mo nakakausap si Inday. Oo, mag-ano naman siya. Okay, walang tiwala. According sa ating puting ahas, isinusuka na rin si Amy. Wala nang tiwala dyan si Inday. So the moment you see this kind of vloggers, or whoever, politiko or what, na kunyari anti-Duterte pero pinagtatanggol si Amy, itapon nyo na sa basura yan. Pera-pera lang yan. Pero ngayon, may mga naglalaro na nagsisip-sip na kay Inday Sara. Pero ngayon, nag-ano sila nga, nag-iisip sila, baka magurgur si Inday. Lalo ngayon ang breaking news natin, gugurgurin ng bangag administration si Inday. Dahil alam nila na kapag si Inday ay naging tanghaling queen na, mga pangalaga, pag tinanghal na queen si Inday, lagot silang lahat. Ano yung lagot? Magbabayad sila sa lahat ng kasalanan nila sa bayan.